Dito ka lang sa Hi sir. puso ko. Good evening po. Naghahanap ako ng pwede kong ma-interview about life. Kung okay lang sa'yo, pwede ba kitang ma-interview? Okay lang naman sir, wala po problema. Hi sir. Good evening po. Pwede ko po bang matanong ko anong pangalan mo? Jay sir Paulete po. Anong ginagawa mo dito sa Plaza ng Binyan? Parang naghahanap lang ako ng sariwang hangin. Ay nakita ko na ang ganda nitong plaza. Napa-stay na lang muna ako dito. Pwede ko bang matanong? Are you single or taken na? Ano sir, complicated po. Ouch! Complicated. Nagmahal ka na ba? Sobra sir. Anong pakiramdam yung nagmamahal? Siyempre sir, sobrang saya. Lalo na po pagka kasama mo yung buong pamilya mo tapos nagagawa nyo lahat ng gusto nyo sa buhay. Kumbaga parang naibibigay mo rin yung pangangailangan nila. Napakasarap sa pakiramdam na nun. So dahil nasabi mo kanina complicated ka, nasaktan ka na. Sobra sir, sobrang bigat sir sa loob. Parang gumuho na talaga sir yung mundo ko nung nasaktan ako. Sir, matanong ko, ilang taon na kayo nitong sinasabi mo nakasakit sa'yo? 12 years na sana sir, nitong September 18 lang. Tagal na nun. Nagtataka ako bakit gan katagal na is naghihiwalay pa, sir, no? Kailan lang po ba kayo naghiwalay? Nagkakalabo na kami nitong March lang. Sir, matanong ko, anong reason ng paghihiwalay yung dalawa? Pinaka-reason talaga dahil sa akin talaga eh. Ako yung nagkulang sa kanya. Kung bakit siya sumuko na sa pagmamahal sa akin. Bakit? Ano ba yung pinaka-reason na sa tingin mo na bakit sumuko yung asawa mo sa'yo? Tingin ko unang-una yung oras. Nawalan talaga ako ng oras sa pamilya, sa mga anak ko, sa kanya. Tapos, hindi na din ako katulad nung dati sa kanya. Yung pagiging malambing, nawala yon nung medyo tumagal kami. Hindi ko na naipapakita sa kanya yung pagmamahal na hinahanap niya sa akin. Parang nababaliwala ko na talaga siya. So, aminado ka, nagkamali ka na para kang nawala ng oras sa pamilya mo? Oo sir, aminado talaga ako. Dahil sa trabaho ko. Sir, matanong ko ba, may reason ba to ng third party? Wala naman. Wala sir. So talagang ang pinaka-reason lang is nanlamig siya sa'yo kasi nawalan ka ng oras sa pamilya mo. Dahil ba nawalan ka ng oras, ano ba yung ginagawa mo sa buhay mo para maging busy ka? Sa trabaho lang sir, kasi maaga ako sir naalis ng bahay. Uuwi sir hapon, pagod na. Ayun sir, tapos hindi ko na rin sila na parang naasikaso. May mga ganun din namang senaryo ng buhay na nagiging busy si lalaki dahil sa trabaho. Pero nandun din naman yung senaryo na dapat maintindihan ng kapartner mo yung ginagawa mong pagtatrabaho. Kaya nagiging busy ka is para din naman sa pamilya nyo. Pero sa kwento mo nga is parang nawalan ka ng oras sa pamilya mo. Tingin ko is ikaw din yung sa sarili mo nagkamali dahil dun mo binuhos yung oras mo sa trabaho mo. Kaya dun siya siguro nanlamig, no? Opo sir, tingin ko doon po talaga. Sir, matanong ko, gaano mo ba kamahal tong asawa mo? Sobra sir. Kasi sila na yung mundo ko sir eh. Kaya nung simula nung nagkalabong kami hanggang sa nagkahiwalay sir, talagang na-depress talaga ako nun sir. Kumbaga, sobrang sakit sir ng dibdib ko na parang inisip ko sir, mag-isa lang talaga ako sa buhay. Wala akong mapagsabihan ng aking problema. Pagmamahal ko talaga sa kanya sir, talagang gumuho talaga ako. Dahil nga nanlamig yung asawa mo sa'yo, so umaasa ka na magkaayos kayo? Sobra sir, talagang hanggat kaya kong ayusin sir, gagawin ko yun sir. Hingi ako sa kanya ng tawad. So mga pagkukulang ko sa kanya dati. Matanong ko, kamusta ka na? Hindi ko masabing okay. Kasi kumbaga para sa akin, dinadaan ko sa saya yung sarili ko. Parang nililibang ko lang yung sarili ko sa ibang bagay. Pero once na ako na lang mag-isa, talagang hindi ko mapigilan na hindi ko siya maalala. Lalo yung mga anak ko. Sa katulad mo sir na depressed, nag-aatim ka ba na tapusin ang buhay mo? Meron sir, 3 times. 3 times ko naisipan yun. Yung una, nagmumotor ako, gusto ko na ibangga sa truck sir nun. Talagang sabi ko, para tapos na. Parang pakiramdam ko, yung down na talaga ako sa buhay. Dahil nga sa nangyari na sinisisi ko talaga yung sarili ko kung bakit kami humantong sa ganong sitwasyon sa hiwalayan. Mali yung gagawin mong tapusin ang buhay mo. Mas hindi mo maaayos yung pamilya mo kung mawawala ka sa mundong ito. Ngayon kasi pagsubok yan para sa'yo. Lahat gawin mo para maibalik mo yung pamilya mo sa'yo. Huwag kang mag-atim tapusin ang buhay mo. Dahil kapag tinapos mo ang buhay mo, ikaw lang din ang talo. Huwag kang sumuko sa buhay mo. Hanggat nabubuhay ang tao, may pag-asa yan na magkaayos kayo. Sir, pwede ko matanong, bakit ka umaasa na magkabalikan pa kayo ng pamilya mo? Siyempre sir, sobrang mahal na mahal ko
yung asawa ko, pati yung mga anak ko. Saka wala namang may gustong pamilya na na masira. Saka ayaw ko lumaki yung mga anak ko na broken family kasi sila din ang mahihirapan sa huli. Oo, tama ka doon. Napaka-importante ng buong pamilya, di ba? Pwede ko ba matanong sa'yo, kailan mo masasabing susuko ka na? Sa akin, wala sa isip ko yung pagsuko. Kasi hanggat kaya ko, ipaglalaban ko sila para lang mabuo talaga yung pamilya namin. Ano yung natutunan mo sa naging heartbreaks mo sa asawa mo? Sobrang dami ko sir natutunan. Unang-una sa oras nga sa pamilya. Kailangan lagi kang maititirang oras para sa mga anak mo, sa asawa mo. Kailangan araw-araw mo ding ipaparamdam sa kanya na mahal mo siya. Huwag mo papakita sa kanya na binabaliwala mo na siya. Tama ka doon. Nagsisisi ka ba sa nangyari? Nagsisisi talaga ako. Sinisisi ko yung sarili ko na kung bakit nga dumating sa point na sumuko siya dahil sa akin. If ever na bumalik yung asawa mo, ano yung may papangako mo sa kanya? Kung sakali man na mabigyan ng chance na magkabalikan kami, pinapangako ko talaga ako sakali na lahat nung ayaw niya na ginagawa ko dati, talagang babaguhin ko yun. Araw-araw ko sa kanya sir ipaparamdam kung gaano ko siya kamahal, kung gaano siya kalaga sa akin. Kung gaano siya kalaga sa akin, Sila ng mga anak ko. sila ng mga anak ko. Jay sir, dahil 9 months ka nang hiwalay sa asawa mo, if ever mapanood niya tong video na to, yung asawa mo, ano yung gusto mong maging message sa kanya? Tingin ka sa camera at sabihin mo kung ano yung mga gusto mo sabihin sa kanya. Ma, kung sakali mang mapanood mo tong bidyong to, unang-una gusto kong humingi ng tawad sa'yo sa lahat ng mga mali kong nagawa, lahat ng pagkukulang ko sa'yo sa mga bata. Pero siguro hindi ko man na ipakita sa'yo o na iparamdam sa'yo yung mga hinahanap mo sa akin, pero sobrang alam ko sa sarili ko na sobrang mahal na mahal kita, sobrang mahal na mahal ko kayo ng mga anak ko. Gusto ko na mabuo ulit yung pamilya natin. Gagawin ko lahat para lang maayos natin to. Hindi ako susuko kahit gaano katagal mag-aantay ako para lang maayos talaga natin itong buong pamilya natin. Maayos talaga natin yung buong pamilya natin. sa puso ko. Kung ito'y pag-ibig na, takot ay di nadama. Namimiss mo na ba sila? Sobra sir. Sobrang miss na miss ko na sila. Miss ko na sila. Lalo yung asawa ko. Gusto ko nang maibalik yung yung mga nagagawa namin dati. Gusto kong iparamdam sa kanya kung gaano siya kamahal talaga. Kamahal talaga. Eh sa akin naman okay na sa akin yung simpleng buhay, okay lang sa akin yung hindi marangyang buhay. Ang mahalaga lang sa akin sir yung buo lang kami, magkakasama kaming pamilya. Sobrang sakit eh. Gaano kasakit sa'yo? Sobrang sobra sir. Sobrang sobra sir. Nakakatulog ka pa ba ng maayos sa gabi-gabi? Hindi na sir. Kasi wala namang oras na hindi ko siya iniisip eh. Sa mga katulad mo, ano yung gusto mo maipayo sa mga tao para kapulutan ng aral? Ang nagiging experience ng buhay mo sa ngayon? Experience ko siguro sir yung may papayo ko. Pahalagahan mo yung pamilya nyo hanggat nagsasama kayo. Huwag nyong ipaparamdam sa kanila na hindi nyo na sila mahal. Lagi kayo magtitira ng oras para sa pamilya nyo. Yun ang napakahalaga nun. If ever na mapanood naman to ng mga anak mo, ano yung gusto mo ma-message sa mga anak mo? Sa mga anak ko, hanggat kaya kong ayusin para lang mabuo yung pamilya natin, para magkabalikan tayo ng mama nyo, talagang ipaglalabang ko yung pagmamahal ko sa mama nyo para sa inyo din to eh. Habang lumalaki kayo, buo namin may bibigay yung mga gabay, yung mga payo para sa inyo. Anong pangalan ng misis mo? Ederlyn. Ma'am Ederlyn, nakikiusap po ako na sana kahit papano mapagbigyan niyo yung asawa niyo na magkausap kayo ng maayos para kahit papano maayos pa tong problema na pinagdadaanan niyo. Alam mo ba kung gaano kahirap ang wasak na pamilya? Ang nagsasuffer po niyan, yung mga anak po natin. Napaka-importante po sa isang pamilya ang buo dahil dun mo makikita yung saya mo sa buhay mo na kumpleto yung pamilya mo. Sana kahit papano pagbigyan mo ng pagkakataon na magkaayos kayo ng asawa mo para na din sa mga anak mo. Yun lang sir, maraming salamat sa napakagandang kwento na ibinahagi mo kay Stokwa ng Binyan. Thank you, maraming salamat.